Bang, lakas. Tingnan natin. Bakit to? Lusot to. Ito, tama niya. Barit. Kritikal naman. BMC. Lusot din, oh. Lusot din. Yan yung sa barit. Ito yung sa kritikal. Okay. Aba, ang lakas pala ito. Mga tama niya. Talagang wasak. Magandang araw sa ating lahat mga idol. So, para sa inyo ang video na ito. Para madagdagan yung kaalaman niyo sa patungkol sa paggawa ng malakas na marbogan tulad ng ating mga design. So, saan ba dapat na reposisyon o ilalagay yung wire igniter ng ating mga marbogan? So, usually, meron akong mga nakikitang design na dito nilalagay yung kanilang wire igniter. Yung iba naman, dito sa side, dito o dito sa pinakahulihan. So, mamaya papakita ko sa inyo kung saan ba dapat. So, yun yung magandang sikreto na malalaman ninyo. Lalo na sa mga gumagawa para yung gawa ninyo malakas kahit na wala siyang chamber. So, i-explain ko sa inyo kung saan ba dapat. So, may papakita ko dito. Katulad nito, yung sabi ko, ito, N16. So, ang wire nito, yung kanyang igniter. So, yan, sa side. Papakita ko niyo yung, yung wire niya. Nakita ba? Ayun, So, compare sa mga gawa ko. So, na-explain ko sa inyo. So, ito yung sample ng ating tangke ng marbogan. So, kung dito yung sa bandang gitna yung ating wire igniter. So, ang epekto nun, pag puputok, siyempre may alcohol yan. So, yung apoy natin, dalawang puntahan yan. Papunta dyan, pati papunta dyan. So, imagine, yung puwersa na dapat lalabas dito is dapat sana ay buo para malakas siya. So, actually, kahit saan natin siya ilalagay, so, pwede. Pero, ang problema, may epekto. So, pag dito sa gitna, puputok din siya, pero may kahinaan. So, saan ba dapat? Kung dito naman sa bandang taas, o dito sa side, so, same lang yun. Pero ang pinakamaganda is dito, na portion. Kasi, ito pag ignite nito, siyempre alcohol yan. Pag putok, so, pag apoy, pupunta yung apoy dyan. Tapos dito na side. Sabay yan. So, pag ignite, yung dito, tapos yung papuntang dito, siyempre dito, dulo na ito. So, pabalik yan siya dyan kasi siyempre wala pang nasusunog dyan. So, dito ang magandang posisyon. Kasi, parang suntok din yan eh. Parang suntok ni Manny Pacquiao. Halimbawa, yung suntok, ganyan lang siya. So, kulang yung lakas. Kung wala siyang buwelo. So, ganon yun. So, dito, pag apoy, yung apoy din dyan, siyempre, mas mauna yung dito kasi mas mababa siya. So, pag apoy dyan, puputok. Yan, hihilahin niya yung, kumbaga, kukuha siya ng buwelo.
So, ganon, parang suntok yung sabi ko kanina. Kasi kung yung suntok walang buwelo, hindi siya malakas. So, papakita ko sa inyo, tulad nito. Ayan, oh. Ayan. Oh. Kita ninyo. Compare dito sa isa na nasa side. So at least may alam kayo pag kayo gumawa ng marble gun. So lahat naman ito tested yung lahat ng gawa ko. So panoorin nyo lang sa akin mga video. So ganon, pag ganito ang forma, may impact siya, lalo na kung mayroon siyang bala. Kasi parang tunay na baril yan. Pag putok mo, may puwersa sa na umaatras siya ganyan. Dahil sa posisyon na sinasabi ko na dito dapat yung ating wire igniter. So, i-share nyo lamang yung video nito para yung mga kaibigan natin na may additional na malaman tungkol sa paggawa ng marble gun. So, yung ibang video ko ay panoorin nyo lang kasi may mga magagandang tips ako doon. Tapos, yung kung ano yung klaseng barrel o tangke na dapat gamitin sa marble gun, kung ano yung compatible sa malaki ba or maliit. So, sundan nyo lang yung sabi ko, panoorin nyo lang sa iba kong video. So, hanggang sa muli, salamat mga idol. Oo.